Ang diwatang itim ng dagat. Noong unang panahon, sa bayang hindi nakamark sa mapa, may isang maliit na baryo sa tabing dagat na tinatawag na Santa Barrio. Tahimik at simple ang pamumuhay ng mga tao roon, karamihan ay manginista, at ang dagat ang kanilang kabuhayan at buhay. Ngunit may isang bahagi ng dagat na kailan may iniiwasan ng lahat, ang tinatawag nilang dagat ng limot. Walang lumalapit doon, ayon sa matatanda. Bawat bangkang napadpad sa lugar na iyon ay hindi na bumabalik. May nagsasabing may halimaw sa kailaliman. Mayroon din naniniwalang ito isang sumpa mula sa matandang diwata ng dagat na minsang inalipusta ng mga dayuhang mananakop. Ngunit tulad ng ibang kababalaghan, may mga hindi naniniwala. Isa na roon si Dario, isang binatang maninista na kilala sa kanyang tapang at pag-aalinlangan sa mga pamahiin. Isang araw, sa gitna ng kahulaman ng huli ng isda at desperasyon para sa pera, nagpasya siyang tahakin ang ipinagbabawal na bahagi ng dagat. Hindi totoo ang mga kwentong yan. Gawa-gawa lang ng matatanda para takutin tayo. Sa kabila ng babala ng kanyang ina at ng matandang albularyo sa baryo, pinuno ni Dario ng lambat at pagkain ng kanyang bangka at naglayad papunta sa dagat ng limot. Sa una itila ordinaryo lamang ang lahat, payapa ang alon, malamigan simoy, at tila walang kakaiba sa paligid. Ngunit pagsapit ng hating gabi, hunti-hunting nagbago ang langit, dumilim ang paligid kahit walang ulap. Umiikot ang alon kahit walang hangin, at mula sa ilalim ng tubig, may narinig siyang mahabang, malulungkot na pag-ungol, tila boses ng mga nawawalang kaluluwa. Biglang tumigil ang bangka ni Dario, parang may humawak sa ilalim. Hindi niya makita kung ano, pero naramdaman niyang may malamig at malagkit na dumampi sa kanyang paa. Kumapit siya sa gilid ng bangka, sumilip, at doon niya nakita isang pares ng pulang mata sa ilalim ng tubig, titig na titig sa kanya. Napatras siya sa gulat, muling lumitaw ang mga mata, kasunod ang mahabang nilalam na parang ahas, may balahibo at kaliskis, at mukha ng matandang babae na may mapupulang labi at itim na mga mata. Bakit mo ako ginising, Dario? Kahit hindi ito humanat sa tubig, hindi na nakasagot si Dario. Napaluhod siya sa bangka habang umiikot ang paligid. Mula sa kalaliman, sumulpot ang mga kamay, tila kalansay, na kumapit sa gilid ng kanyang bangka. Isa-isa silang humaakyat, mga nilalang na parang tao pero may mga mata na wala ng kaluluwa. Dinala ka na rin namin, sa wakas. Kinabukasan, natagpuan ng mga mangingisda ang bangka ni Dario, lumulutang pero wala ng laman. Ang mga lambat ay basag-basag, ang pagkain ay hindi nagalaw, at sa isang sulok, may iniwang sulat na nakasulat sa basang papel. Hindi ito kwento lang. May mga kaluluwang nakakulong sa kailaliman. Huwag na kayong lalapit pa. Mula noon, wala nang sumubok lumapit sa dagat ng limot, ngunit sa bawat gabing tahimik at maaliwalas. Kung tahimik kang makikinig sa ihip ng hangin, maririnig mo pa rin ang huling sigaw ni Dario, isang paalala na may mga lihim na mas mabuting hindi ginagalaw. Makalipas ang 3 taon mula sa pagkawala ni Dario, nanambalitang katahimikan sa Santa Barrio, ngunit ang alaala ng dagat ng limot ay nanatiling buhay sa isipan ng mga tao, lalo na kay Lira, na kababatang kapatid ni Dario. Tahimik na bata si Lira, pero matalino at matatag. Lumaki siyang may isang layunin, hanapin ang kanyang kuya. Isang araw, habang naglalakad siya sa baybayin matapos ang malakas na bagyo, may napansin siyang isang kakaibang bagay sa buhangin, isang itim na bato na hugis puso. Nang buhatin niya ito,
Bigla siyang nakaramdam ng matinding lamig na tumagos hanggang sa buto niya. Sa gitna ng bato, may ukit kalunuay na kakadena. Buksan mo. Ikaw ang susunod na tagapagbantay. Hindi maipaliwanag ni Lyra kung bakit, pero may boses na bumubulong sa kanyang isipan, boses ng kanyang kuya. Lyra, tulungan mo ako. Huwag mong pabayaan ang dagat na lamunin ang iba pa. Dahil dito, nagpasya si Lyra na magsagawa ng isang ritual, gamit ang lumang aklat ng albularyo sa kanilang baryo. Gabi ng kabilugan ng buwan, tumungo siya sa tabing dagat, dala ang itim na bato at ang aklat. Habang binibigkas niya ang mga sinaunang salita, nagsimulang magbago ang hangin, lumamig ang paligid, at mula sa dagat, lumitaw ang isang anino, mahaba, payat, nakatayo sa ibabaw ng tubig. Si Dario ang nawawalang kapatid ko. Pero hindi na siya ang Dario na kilala ni Lyra. Itim ang mga mata, at sa kanyang leeg, may mga kadena ng kawayan at itim na perlas. Ako'y ginawang tagabantay ng kaluluwa ng dagat. Ang nilalang sa kailaliman, ang matandang ina ng tubig, ay gumagawa ng hukbo. Kailangan natin putulin ang sumpa. Bago ang Santa Barrio ay lamunin na rin. Ibinigay ni Dario ang bato kay Lyra, sabay bulong. Ang tagapagmana ay kailangan magsakripisyo. Bago pa man makapagtanong si Lyra, hinigot na siya ng isang malakas na alon. Bumagsak siya sa gitna ng dagat. Sa ilalim ng tubig, nakita niya ang isang dambuhalang templo, yari sa coral, buto, at kedena. Naroon ang libu-libong kaluluwang nakapulong, kabilang ang mukha ng kanyang ama, ina, at mga ninuno. Ang itim na bato ay biglang lumiwanag, at sa unang pagkakataon, nagsimulang mabasag ang mga kadena ng templo. Pero isang tinig ang nagsalita. Bata ka pa para maging bayani, Lyra. Lumitaw ang matandang ina ng tubig, ngayon ay tila isang napakagandang diwata. May mga mata ng bangkay at buhok na umaagos tulad ng alon. Pumili ka, iligtas ang iyong bayan o makasama ang kuya mo. Sa gitna ng templo sa ilalim ng dagat, hawak ni Lyra ang itim na bato na ngayoy kumikislap ng bughaw. Sa paligid niya, libu-libong kaluluwang nakakadena, tila naghihintay ng paglaya. Ngunit nasa harapan niya ngayon ang matandang ina ng tubig, isang diwata ng karagatan na ginawang halimaw ng galit, lungkot at kasakiman. Pumili ka na, Lyra. Bitawan mo ang bato, piliin mo ang kuya mo, at iiwan ko ang iyong baryo sa katahimikan kapalit ng iyong kalayahan. Nanininig si Lyra. Habang nakatitig sa diwata, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Tila boses ng dagat mismo ang bunubulong sa kanyang puso. Ang tagapagmana ay hindi sumusuko. Ang tubig ay alaala. Ang kadena ay kasaysayan. Mula sa kanyang palad, umusbong ang liwanag mula sa bato. Hunti-hunting naging espadang yari sa asin at liwanag ang hawak niya. Isang sinaunang sandata na, ayon sa aklat ng albularyo, ay tanging makakasira sa sumpa ng kalaliman. Nagising ang dugo ng kanyang lahi. Ang kanyang ama ay isa sa mga naunang tagapagbantay noon. Ngunit nabigo, na yon, siya ang huling pagkakataon ng mga kaluluwang nakakadena. Sumugod si Lyra. Naglaban sila ng matandang ina ng tubig, liwanag laban sa dilim, lamig laban sa init ng loob. Bawat hampas ng espada ay naglalabas ng sigaw mula sa mga maltong nakakulong. Bawat salitang binibigkas ng diwata ay nagdadala ng panlilinlang at pangako. Sa huling sandali ng kanilang labanan, tinaga ni Lyra ang puso ng templo, ang sentro ng kapangyarihan ng diwata. Mula roon, biglang sumambulat ang liwanag, niyanig ng malakas na alon ang buong dagat, isa-isang napigtas ang mga kadena, at sa huling pag-iyak ng diwata, bumulong ito. Ang sumpa ay pwedeng putulin, pero ang alaala, mananatili. Pagdilat ni Lyra, nasa baybayin na siya, basang-basa, duguan, pero buhay. Kasama niya ang kanyang kuya, at mga magulang niya, at kasama din ni Lyra ang mga taong matagal nang nawawala.
Sa tabi niya, ang itim na bato ay naging abo. Sa di kalayuan, lumapit ang albularyo, ngumiti at nagsabing, "Hindi mo lang iniligtas ang Santa Barrio, Lira. Binuksan mo ang daan para sa mga susunod na tagapanalaga ng karagatan." Mula noon, naging tagapagbantay si Lira, hindi lang ng dagat, kundi ng mga kwento, kasaysayan, at kaluluwang minsan nawala sa dilim. At tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, makikita siya sa tabing dagat, nakaupo, pinapakinggan ng mga alon, na para bang may mga lihim pa ring binubulong ang karagatan. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pan makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.